malinaw na po ba, na ilatag po ba, lalo na ng prosekusyon, na talagang merong nagawang mali, natumbok na ba ng prosekusyon na merong nagawang mali o katiwalian itong si Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 13 araw na impeachment trial? Alright, kapag pinag-uusapan po natin ang impeachment trial, hindi lang ang tanong ay kung merong nagawang mali dahil lahat po ng tao ay nagkakamali. Ang tanong po dyan is sapat ba ang maling nagawa para ma-impeach ang isang tao? Kung titignan po natin yung grounds for impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, plunder, other high crimes, culpable violation of the Constitution, kapag titignan mo po, napakabigat. Hindi po ordinaryong mga krimen ang mga bagay na ito. Yung unang article po na tinalakay nila ay grave threats at saka inciting to sedition. Gusto nilang patunayan na dapat daw ma-impeach si VP Sara Duterte dahil may grave threats at saka inciting to sedition. Pero kung titingnan po natin, hindi po ito other high crimes. Hindi po sila high crimes. Ordinaryong krimen lamang po itong mga ito. Kaya umpisa pa lamang, medyo napapakamot na po tayo ng ulo dahil ito ba ay ka-impeach-impeach na offense? At pangalawa po, na-meet ba nila yung mga elements ng mga krimen na ito? Kasi kapag ang grave threats po ay sinasabi mo sa taong tinatakot mo o gumamit ka ng middleman para sabihin sa kanya yung threat. Ang ginawa lang naman ni VP Sara Duterte ay idineklara niya yung kung sakasakaling totoo yun, yung plano niyang mangyari kapag pinatay yung kanyang pagkatao. So may ibang taong nagtanong, so hindi siya nananakot. Ako din po, kapag tinanong niyo ako kung ano ang plano mo kapag sinuntok ka ng isang tao, sinaktan ka ng isang tao, kapag sinagot kita na gaganti rin ako, sasaktan ko siya, hindi ko tinatakot yung tao na yun. Dahil hindi ko naman siya sinabihan, sinagot ko lang naman ang tanong mo. Kumbaga sa Revised Penal Code, pasok po lahat yan sa Revised Penal Code, yung grave threats at saka inciting to sedition, kailangan po ng criminal intent. May intent ka talaga dapat na takutin ng isang tao. Kapag sumagot ka lang ng isang tanong, hindi po yan intention na required ng batas. So, hindi na nga siya pasok sa Revised Penal Code, hindi pa siya pasok sa saligang batas para ma-impeach ang isang tao. Ganon din ang inciting to sedition kasi ang inciting to sedition po ay inuudyok mo yung taong bayan, ini-invite mo yung taong bayan para saktan ng isang tao. Hindi niya naman in-invite ang taong bayan. At best, may in-invite lang siya na isang tao, nagantihan yung isang tao kapag napatay si VP Sara Duterte. So lahat ng mga bagay na ito ay, kumbaga, hindi po tayo perfect. Tao lang po tayo. Kapag tayo po ay tinatakot na or nasa alanganin na po ang ating safety, papatay na po tayo ng ibang tao. Kung minsan mag-iisip po tayo ng mga bagay-bagay para ma-ensure po na maging safe tayo, hindi nila ituloy yung plano nila. Or, in the worst case, kapag tuloyin nila yung plano nila, sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Yung mga bagay na yan po ay hindi po yan napakabigat. Kung baga, merong pagkukulang sa pagkatao, hindi po tayo perfect lahat. Pero hindi po yan mabigat na pagkakasala para ma-impeach ang isang tao. As a matter of fact, kung iisipin mo po kapag maghahanap ka ng leader, kailangan mo ng leader na lumalaban at matalinong i-navigate yung mga threats laban sa buhay niya para lamang hindi matuloy yung mga threats sa buhay niya. In other words, ang isang leader kung minsan kailangan din maging ruthless eh. Hindi mo kailangan maging perfect. So hindi basta-basta na kapag tinatakot ka ay tatanggapin mo na lang at lulunukin mo na lang at tatahimik mo na lang at hihintayin mong papatayin ka, hindi po ba? So given the context po, understandable and reasonable ang lahat ng ginawa ni VP Sara Duterte sa lahat ng instances na iyon at mas lalo na hindi dapat siya i-impeach sa mga ganong bagay. Pinapaseryoso lamang ni Matibag at mga ibang witness, akala mo napakabigat ng pagkakasala. Opo, attorney, bilang isang CPA lawyer din, dito sa inakalate nila na witness at yung ilalatag din nila na witness ngayon mula sa COA, kamusta yung pagklase ng pag-audit nila? Meron ka bang nakitang masyado namang stricto ba or masyadong selective? Paano po ang inyong assessment nyo po sa ginawa nitong si Wamil, Attorney Wamil, attorney? Kulang, Admar, ang pag-audit. Kasi po, nag-audit din po ako dati with SGV, top auditing firm sa Philippines, tsaka Deloitte. Second top auditing firm sa Philippines. Nag-audit po talaga. Yung ginagawa niya na nag-audit siya ng mga karton-karton at folder-folder. Punong-puno ang isang kwarto ng puro papeles. Ino-audit mo, iniisa-isa mo lahat. Ay ginagawa ko rin po lahat yan kahit mag-isa ka. Ngayon po, kapag every time po na nakakita ka ng documents, parating may findings yan. Kasi po, kung hindi perfecto rin ang mga staff eh. Usually mga staff po talaga ang gumagawa niyan, hindi yung head of agency. Yung mga staff, kulang ang mga sinusulat, kulang yung mga attachment na mga papeles. Pero hindi porket may nakita ka na hindi perfect base dun sa ideal na dapat gawin ng staff,
ay gagawin mo na kaagad na audit observation memorandum. Yun ang ginawa niya eh. Sa amin po, iba rin ang tawag pero parang ganun din. Ang audit observation memorandum po kasi ay formal na finding na yan. Ido-document na yan, kasama na yan sa report at dadaliin mo talaga yung staff na nagkasala. Pero po, hindi basta-basta na dumediretso kami kaagad sa audit observation memorandum. Ang ginagawa po namin ay audit query. Yun yung sinasabi ni Attorney Powa. May audit query muna. In fact, yung audit query nga, formal na yun eh. Meron pang less formal na magke-query ka muna talaga dun sa contact person mo. Tatanungin mo, bakit itong, mukhang may finding dito? Kasi po, ang pertaining ng document na ito ay 2022. Bakit 2026? May 2022 sa una pero may 2026 sa huli. 2022/12/2026. So hindi ko agad-agad nasasabihin na 2026 yung document na yun kasi may 2020 sa taas, sa harap. Baka yung gumawa nun, ang intention niya was yung year ang una niyang sinulat and then December 26, 2022. Pwede po. So, porket nakita ko, gagawa ka agad ako ng interpretation ko, yun gagawin kong observation memorandum. Hindi po. Tatanungin mo muna yung tao, bigyan mo siya ng chance ang mag-explain. In fact, kahit hindi pa rin satisfactory yung explanation niya, during yung informal na consultation ninyo, meron din talagang tinatawag na audit query. Ifo-formal mo para documented yung sagot niya para kapag documented yung sagot niya, meron kang basehan pagdating sa audit observation memorandum mo para may papakita mo doon sa documentation mo na hindi ka basta-basta dumiretso lamang sa isang audit findings. Nagtanong ka talaga formally at sumagot siya at yun nga talaga yung sagot, kaya yun ang i-attach mo sa audit observation memorandum. Kaya mahalaga po talaga yung audit query na ginagawa. Dapat po ginawa niya po yan sa maraming stages ng kanyang audit. Kaya halimbawa po, inuulit ko po, yung 22/12/26, hindi mo pwedeng kaagad makonclude na 2026 yun. Kasi for all we know, pwedeng December 26, 2022 yun. Hindi niya tinanong. Yung mga naka-open and close parentheses na medical or travel, hindi mo pwedeng i-conclude na diretsong bumili sila ng medical or diretsong pinangbayad nila iyon ng tricycle o mga jeep. Hindi po. Dapat tanungin mo muna sa tao, binigay mo ba yan sa tao as a reward at sinabi niya lang for medical and medicine? Kaya mo linagyan ng medical or medicine or diretso mong binigay yung medical at saka yung travel. So hindi natin alam kasi hindi ka nag-informal audit query, hindi ka nag-formal audit query, so wala kang documentation na i-attach dun sa official audit observation memorandum mo. Kung baga, kung meron akong senior niyan, pagagalitan niya talaga ako, bakit hindi ka muna nagtanong? So hindi po sapat. Ganon din po sa mga pangalan ng tao. Hindi ko pwedeng i-conclude ka agad na yung tao na porket nakapangalan na Piatos o iba't iba ang pangalan, ay although medyo kakaiba, pero po marami naman tayong mga kaibigan. Iba-iba yung pangalan. Meron nga akong classmate, Panty yung last name, tinatawanan. Pero ibig sabihin fictitious yung tao na yun. Hindi po. In other words, kailangan mo talagang mag-take step para yung doubts na meron doon sa mga potential findings ay masettle talaga. At kung hindi ka talaga satisfied sa explanation, kailangan mo talaga mag-formal audit query para yun yung documentation mo na i-attach mo sa audit observation memorandum. Kapag nag-audit observation memorandum ka at yung memorandum lang at wala kang proof, wala kang documentation na nag-attempt ka na i-erase yung doubts na mag-o-occur na naturally mag-o-occur sa normal na tao na auditor, ay ibig sabihin pagkukulang po ang iyong ginawa. Yung sinasabi ni Attorney Wamil na hindi naman required doon sa circular yung pag-issue ng audit query. Bossing, hindi kailangan isulat doon. Kasi kapag nakikipag-usap ka sa mga audit, di ba nakikipag-text, nakikipagtawag ka, linalapitan mo yung mga taong contact person mo kapag nag-audit ka, kapag may tanong ka. Nakasulat ba yung mga bagay na yan dyan sa circular? Hindi po. Hindi po kailangang isulat sa circular dahil customary po sa audit practice yung mga bagay na yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na excuse na hindi ako mag-i-issue ng audit, hindi ako mag-aalaw ng audit query dahil hindi required yan doon sa circular. Hindi po magandang excuse yun. In other words po, kulang ka po sa documentation, kulang ka sa steps. Sa audit po talaga, required na required yung documentation kasi lalo na nung nag-audit po kami, meron po kaming national office at meron kaming international office. Kapag standardized po ang process namin, i-audit po nila yung trabaho namin. And the only way na ma-ensure nila na maayos yung trabaho namin is kapag documented lahat. Kapag meron kang finding na walang documentation, walang attached document, kahit ano pang opinion ang ilagay mo dyan, hindi sila magre-rely dahil wala kang ebidensya na inilakip. Kaya doon po talaga nagkulang yung audit process ni Attorney Wamil. Sorry na lang sir, talagang
Wala eh. Talagang dinire-diretso mo po dan sa audit observation memorandum. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na mag-explain yung tao. Tama po yung ginawa ni Attorney Powa noon na pumunta doon sa opisina ng Commission on Audit para makipag-usap sa kanila. At sinabi sa kanila, pwedeng mag-audit query ka muna. Pwedeng bigyan mo muna kami ng benefit of the doubt. Pwedeng kausapin mo muna kami para maayos naman po ang ginagawa ninyong audit. Wala pong mali sa bagay na iyon dahil ganun po talaga ang nangyayari. At wala pong conflict of interest. Okay lang po iyon dahil walang conflict of interest kasi ang interest na represent niya noon ay si VP Sara Duterte. Hanggang ngayon, yun pa rin ang interest. So there is an alignment of interest at wala pong problema kapag kinakausap mo ang isang ahensya na gawin lamang nila ng tama ang kanilang trabaho. But in any case po, lumabas naman po talaga doon sa palitan din ng mga abogado during cross-examination at ng mga senador during sa trial nung nakaraan na nagkulang talaga si Attorney Wamil sa kanyang pag-audit. Kasi po, halimbawa, sinasabi nila na parati nilang iniisip na itong date na to 2026 hindi daw 2022 pero yung mga ibang husgado sinasabi nila pwedeng 2022 hindi ba? Itong mga medical na ito pwedeng pumasok dahil kasi po hindi mo ginawa ng mabuti yung trabaho mo, hindi mo sinagad, ang daming doubts na naglilinger, ang daming doubts na lumilipad dun sa hangin. Kaya kung ako rin ang supervisor ni Attorney Wamil, ako yung partner niya dun sa audit na yan, iisipin ko talaga na kulang ang kanyang ginawang audit. But in any case po, kapag ganyan na ipinipilit nila na maayos daw yung audit base sa kanilang pagtingin, siguro ang explanation dyan ay meron talaga silang balak talaga na in any case kapag sinisiraan po kasi talaga nilang isang tao, sabi nga nila mukhang ina-isolate nila or sinisingle out nila si VP Sara Duterte, yung pagiging secretary niya sa DepEd at pagiging vice president niya sa OVP nung siya ay in-audit. Siyempre po kapag sinisingle out mo na siya kaagad, may intention ka talagang makahanap ng audit findings. Kaya kung yun talaga ang balak nila na i-persecute at ipitin yung tao, understandable talaga na hindi ka mag-audit query. At kung sabi nga nila, to a man with a hammer, everything is a nail. Kung naghahanap ka ng butas, every time na lang na may makita ka na sa tingin mo na hindi regular, iko-conclude mo kaagad na hindi regular. Hindi ka man lang nagtanong, hindi mo man lang minake sure. But in any case po, na lumalabas naman po dito sa proceedings ngayon na maraming mga doubts na hindi na-settle ni Attorney Wamil and sufficient yung mga tanong ng ating mga senador na mai-reveal lahat yun. Especially yung sinabi ni Senator Lacson na paano mo hindi mo mako-conclude na fictitious itong mga tao na to, wala ka palang special access doon sa, wala ka palang security clearance access. So paano mo masasabi na may mga ganyang findings? So maraming mga kulang po. Sa audit po, kapag may mga valid na question, maraming mga lingering doubts at wala kang documentation, hindi po valid yung findings mo. In fact, pagagalitan ka ng senior mo, baka tanggalin ka pa doon sa audit team dahil kinawawa mo yung kliyente mo. Ganon din po ang ginawa ni Atty. Wamil. Opo, so hindi dapat masamain yung audit query kasi may nagsabi ang kapal daw ng mukha na hihingi pa ng audit query. So kumbaga ito ay normal na proseso para at least malinawan kung ano bang tumbok, ano bang gusto mong sabihin dito sa mga puna mo sa aming itong ginagawa namin, di ba, attorney? Opo, kasi bigyan mo po ng pagkakataon magpaliwanag kasi ang huli po niyan kasi ang magiging finding niyan is insufficient yung liquidation. Kasi on the side of the staff ni VP Sara Duterte, they liquidated. Hindi mo masasabing they failed to liquidate. They liquidated based on their understanding sa kanilang pagkakaintindi ng trabaho ng mga required documentation. Nag-liquidate sila, nagpakita sila ng mga authorized ng mga acknowledgement receipt. Ngayon po, kapag insufficient yun para sa'yo, wag mong automatic. Wag mong automatic. Itanong mo muna. Tapos yung tanong at sagot at hindi ka pa rin satisfied, i-document mo yun through a formal audit query para mailakas yung mga audit observation memorandum mo. Totoo po yan. Kapag nag-issue ka ng audit observation memorandum and in the end, nag-issue ka ng audit opinion, tapos walang documentation, yung documentation lang naman ang magbibigay ng pruweba eh. Kasi bibigyan mo ng first-hand experience yung reviewer na ma-experience yung naranasan mo nung nag-audit ka. Kasi hindi po pwede talagang mag-rely ka doon sa recollection mo lang nung nag-audit ka. Hindi ako pwedeng mag-rely lamang sa salita mo or sa mga findings mo. Dapat meron ka talagang complete documentation. So yun dapat ang ginawa ni Atty. Wamil. And in any case, napansin ko rin dito kay Atty. Wamil, meron siyang pinipilit na inaamin po niya na yung mga may gawa ng liquidation, yung mga nakareceive ng pera, ay walang kamay si VP Sara Duterte.
Pero sinasabi niya na siya daw yung accountable officer. Pero bossing, tingnan nga natin yung definition ng accountable officer. Kasi nakadefine po doon sa circular yung accountable officer kasi ang dapat managot ay yung accountable officer. Ano yung accountable officer? Ang accountable officer ay yung taong permitted humawak ng pera o kaya yung totoong humawak ng pera. Ang tanong dyan, humawak ba ng pera si VP Sara Duterte? Hindi po. Sino yung permitted na humawak ng pera? Nakadefine din doon sa circular. Nakalagay po doon, Special Disbursing Officer, ang permitted na humawak ng pera. Sino yung Special Disbursing Officer? Nakalagay doon sa circular. Yun yung head of agency, si VP Sara Duterte, or, ito yung pinoint out ni Senator Marcos, or yung Special Disbursement Officer. Ang salita po, ang conjunction po ay or, hindi and. Kapag and po, pwedeng sabay. Sabay yung head of agency at sabay yung Special Disbursing Officer. Pero kapag or, isa lang sa kanila ang maging true Special Disbursement Officer at any one time. So kapag merong Special Disbursing Officer na po, such as in this case, hindi na po si VP Sara Duterte ang Special Disbursing Officer. Therefore, hindi siya yung humahawak ng pera. Hindi siya yung permitted na humawak ng pera. Therefore, hindi siya yung accountable officer. Dahil po dito, meron tayong Special Disbursing Officer. In fact, sila yung payee doon sa mga cheque. Sila yung nag-withdraw ng cheque. Sila po yung nag-disburse ng mga cash at sila yung bumalik dun sa Office of the Vice President at sa DepEd at nagpakita ng mga acknowledgement receipt. Kamay po nila iyon, walang kamay si VP Sara Duterte. Kaya sabi nga ng circular, sila ang accountable officer dahil sila lang ang humawak ng pera, which is okay lang naman. Ang sinasabi po ng iba, wala bang pananakudan dyan si VP Sara Duterte dahil siya naman ang pumirma ng mga plano. At the end of the day, kapag nagbigay na sila ng report at makakapal yung mga liquidation, syempre, pipirma din dyan si VP Sara Duterte. Wala ba siyang liability dyan? Ito na naman, pinipilit ni Atty. Wamil na ang liability niya daw ay yung nasa PD 1445. Ang nakalagay po doon, inuulit po ulit yung general principle sa Article 1, sa Section 103, nakalagay po doon na yung mga may pananagutan sa mga funds ay yung accountable na person sa mga funds. Therefore, yung mga may hawak ng pera. Pero sa sumunod na section, nakalagay po doon, Section 104, nakalagay po doon, ang liability ng head of agency, kahit hindi siya yung accountable officer, kahit hindi siya yung humawak ng pera, ay dapat mag-exercise siya ng diligence of a good father of a family. Kapag hindi siya nag-exercise ng diligence of a good father of a family, ibig sabihin, mananagot din siya solidarily, jointly and solidarily doon sa pagkakautang. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, kahit pumipirma ng plano si VP Sara Duterte, kahit pumipirma po siya ng mga liquidation in the end, hindi po niya pananagutan kapag kumupit yung mga staff. Okay lang po na rineview niya, tinignan niya yung documents, hindi niya kailangang itawag kung totoo si Mary Grace Piatos. Hindi niya kailangang itawag or isa-isahin yung mga liquidation na yun ay totoo. Dapat lang siyang mag-exercise ng diligence of a good father of a family. So kung ano lang ang i-expect mo sa isang tao on the same position, tignan po ninyo yung konteksto. Ang isang vice president po or secretary ng DepEd, napakataas na posisyon. May expect mo po ba siya na reviewin ang kada papel at i-verify yung kada papel mula sa source? Ganon din po si BBM dahil Office of the President, ganon din ang kanyang ginagawa. Meron din siyang notice of disallowance at kailangan din mag-refund ng halos kalahating bilyon. Pananagutan ba ni BBM yung mga bagay na yon? Hindi po, dahil kapag ginawa nila yung kanilang diligence lamang na reviewin yung mga papeles na required. So, check mo lang yung mga papeles, hindi mo kailangang i-double check sa source, titingnan mo lamang, mukhang okay naman. Eh kung dinoktor nila yung papeles, hindi na yung problema ng head of agency, problema yun ng staff. Ngayon po, at best, kahit sabihin mo na nagkulang siya, ang ibig sabihin po ng diligence of a good father of a family, sabihin mong neglectful siya, hindi niya talaga rineview. Glaring yung nakalagay sa liquidation na may kalokohan talaga, which is not the case in this instance. Pero assuming ganun ang nangyari, hindi niya talaga rineview, diretso pirma talaga siya. Ano ang pananagutan ng head of agency? Ang pananagutan po ng head of agency, jointly and severally liable lamang. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi ni Atty. Wamil, na once nag-issue sila ng notice of disallowance, kailangan mag-refund ng accountable officer sa COA. Yun po ay civil liability. Kaya kapag sinabi ng PD 1445 na jointly and severally liable for that amount also yung head of agency kapag nag-fail siya na mag-exercise ng required diligence,
Yun, jointly and severally liable din siya. Ibig sabihin, liable siya civilly din doon sa pera. Pero pera lamang, hindi pa criminal yun ha. Ibig sabihin, kung nagkulang ka sa pag-supervise doon sa tao at kailangan niyang magbayad, yung accountable officer na humawak ng pera, dahil nagkulang ka sa pag-supervise sa kanya, kailangan mo rin magbayad. Pero hindi ibig sabihin hindi criminal liability yun. Hindi rin nga administrative liability yun. Ang sineset niya lang ay civil liability na magbayad altogether. Hindi po sinasabi na may kasalanan. Therefore po, kahit tingnan mo yung PD 1445, walang sinasabing criminal liability doon. And titingnan mo yung circular, ang nakalagay lang doon ay prima facie para lang magsampa ng kaso, prima facie case against sa accountable officer. Again, inuulit ko po, hindi po accountable officer si VP Sara Duterte at wala rin po siyang kamay. But in any case, gusto mong ipilit na siya talaga ay accountable officer at sinasabi mong hindi niya prinactice yung required diligence para mag-supervise sa mga tao. O sige na nga, sabihin mo, solidarily liable siya. Sabihin mo, merong prima facie case sa kanya. Pero meeting po ba yan ng required ng saligang batas para ma-impeach ang isang vice president? Hindi po. Dahil po sabi ni Senator Defensor noon, hindi nakatalaga doon sa ating konstitusyon yung required proof para ma-impeach ang isang impeachable officer. Pero sabi po niya, ang required proof ay less than proof beyond reasonable doubt, which is applicable sa mga crimes, pero more than substantial evidence, which is required sa mga administrative cases. And yung prima facie case and presumption is always less than substantial evidence. Therefore, kahit at best, Mr. Wamil, sabihin mong siya yung accountable officer, kahit sabihin mong hindi siya nag-supervise ng kanyang tauhan, yung required proof na establish mo ba? Hindi po. Wala kang positibong ebidensya. Tulungan kita ngayon, Attorney Wamil. Kung gusto mo talagang bigyan ng sala si VP Sara Duterte, alam mo po ang technique, magiging hostile witness nyo po yung mga disbursing officer sa mga susunod na mga hearing. Ang gawin po ninyo ay i-ferret out ninyo sa kanilang sariling bunganga at sabihin nila either na inutusan sila ni VP Sara Duterte na i-falsify yung mga acknowledgement receipt at ibulsa yung pera at ibigay yung pera kay VP Sara Duterte, or altogether sinabihan sila ni VP Sara Duterte na nakawin yung pera. At aminin nilang ninakaw nila yung pera at inutos yun ni VP Sara Duterte. So kailangan yung i-elicit sa bunganga nila yun. Kailangan mo po ng positive evidence. Dahil ang prima facie evidence po ay hindi sapat para ma-impeach ang isang impeachable officer. Kaya po kulang na ngayong audit. Kung ano man ang na-establish ni Atty. Wamil, at best kahit i-assume natin na totoo lahat ang sinabi niya, yung proof po na na-establish niya ay kulang for impeachment. Opo. Attorney C. Jade po ito. Doon sa naging pagdinig ay iminungkahi po ni Attorney Kapunan yung pag-stipulate doon sa mga dokumento. Baga gagamitin na lang daw ng prosecution yung mga records or documents na meron ang depensa. Pero tinanggi po yan ng depensa. Bakit po ganun ka-sensitive ang depensa, attorney, pagdating po dito sa stipulation? At ano po itong stipulation para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Alright, para sa mga kababayan natin, ang stipulation po hindi po required yan. Kasi po tandaan natin sa kada adversarial proceeding, sino po ang may burden na magpatunay ng kanilang kaso? Ang prosecution po. Ang defense passive lang yan. So, kung wala kang naprueba, problema mo yun. Ibig sabihin, hindi mo na-meet yung proof required for these proceedings. Ang stipulation lang po ay para hindi na sila magprueba. Sasabihin nila, alam mo, defense, sa totoo lang, kailangan kong iprueba to para manalo ako. Pero kung pwedeng mabait ka lamang, pwedeng pabor para to do away with the trouble na iprueba ko to. Kasi in the end, mapuprueba ko rin naman. Mag-uubos lang tayo ng oras. Pwedeng pabor, i-stipulate mo na lang, aminin mo na lang. Parang ganun. Aminin mo na lang na na-prove ko na to para hindi ko na kailangang i-prove. Pwede. Pero pagdating po sa defense, iisipin niya, sa sarili niya, duty niya po na mag-stipulate kapag sa tingin niya na mapapreba niya yun. Kasi duty niya po, ang first duty niya is not the client. Ang first duty niya is sa court para mapabilis yung proseso at para mapabilis na lumabas ang katotohanan. Kung sa tingin niya po na ganun din ang mangyayari, edi stipulate mo. Pero kung sa tingin niya na may pagkukulang doon sa identification at authentication, dalawang klase po yan, kailangan po in open court na i-identify and i-authenticate. Kapag may pagkukulang sa mga bagay na yon at hindi nila mape-perfect, at
ma-advance niya yung defense ng kanyang kliyente, kung mangyari iyon, dapat wag niyang stipulate. Kasi dapat wag siyang mag-stipulate ng mga bagay-bagay na ma-undermine yung case ng kanyang kliyente. Kaya maganda po yung ginawa ng defense na hindi ma-stipulate. Ngayon po, ang question po kasi is, meron bang magkakaproblema ba tayo pagdating sa identification and authentication? Pagdating po kasi sa identification, dapat po maipakita nila na yung mga document na yun ay kung yun mismo yung document na pinag-aralan ng auditor. So kailangan niyang ma-identify dapat. And pangalawa, kailangan niyang ma-authenticate na yun yung document na nanggaling dun sa mga nagli-liquidate. Ngayon po, iniisip po kasi natin, sa dinami-daming mga dokumento na yan at hindi naman yung defense ang nag-aral ng mga dokumento na ito, hindi naman sila yung nagpunta sa field o nagpunta sa mga office na pag-aralan itong mga dokumento na ito. Ito lang yung first time na ipinapresenta nila itong mga dokumento na ito. Wala namang declaration yung OVP at yung DepEd staff na yun yung mga same documents na ipinasa nila doon sa mga auditor. Therefore, hindi ako basta-basta dapat na umamin sa mga bagay na iyon. Hindi ko po obligasyon na umamin or stipulate yung mga bagay na yun. Kung sinasabi po ninyo, so far po kasi ang na-establish ngayon ay yan yung mga dokumento na pinag-aralan ninyo. Declaration nyo yan. Wala pang pag-amin na nangyari kay VP Sara Duterte, wala pang pag-amin mula sa mga disbursing officer, wala pang pag-amin mula doon sa inyong mga audit contacts, sa mga in-audit nyo noon. Walang pag-amin. Hindi ko kilala itong mga tao na ito. Although naturally, sa aking pag-iisip, baka yun nga talaga, pwedeng stipulate kapag umamin sila. Pero third parties itong mga ito eh. Malay mo, ma-incriminate nila yung sarili nila in the end. Kasi sila po yung nagli-liquidate eh. Baka kung totoong nag-falsify sila, hindi ako pwedeng umamin on their behalf kasi wala pa silang declaration. Therefore, dapat, obligasyon ko ito kahit under my ordinary understanding. Mukhang yun naman talaga. Dapat, ang parati ko pa rin iniisip is, may mga possibility ba na since hindi sila nagsalita, na ma-incriminate nila yung sarili nila in the process kapag umamin sila na it's the same document? Kasi malay mo, iba yung document, alright? So, ganun po. Hanggat silent yung defense, parati po talagang policy yan ng isang abogado na huwag kang mag-stipulate, huwag kang magsalita para sa iyong client. Alam ko na under normal circumstances, mukhang yun nga talaga pareho. Pero hanggat wala siyang statement, tandaan po natin, may karapatan kang maging silent. You have the right to remain silent. And you're innocent until proven guilty. Kaya kapag yung mga staff natin, yung OVP, yung secretary ng DepEd, ayaw mo nang magsalita, karapatan po nila yon. Ayaw pa nilang umamin, karapatan po nila iyon. Ayaw nilang magsalita. Wag kang mag-step in para sa kanila. Kaya wag kang mag-stipulate sa mga ganyang-ganyang bagay. Kaya every time po na may stipulation pagdating sa korte, sa mga criminal cases, parating may approval yan ng accused. Totoo po yan. Kapag may stipulation or may mga pag-amin, hindi pwedeng mag-step in yung abogado on his own onus, on his own prerogative na umamin or mag-stipulate on behalf of the client. Parating may permission yan ng client at rine-require parati yan ng husgado. Kaya hanggat gusto ng mga staff ni VP Sara Duterte na tumahimik, hanggat gusto ni VP Sara Duterte na tumahimik, which is their right, hindi ako pwedeng mag-stipulate on their behalf. Kaya maganda po yung ginawa ng attorney. In any case, kayong mga prosecutor din, nasa inyo po ang pag-design ng inyong kaso. Kung gusto nyong ipresenta isa-isa, magpresenta ng marami, magpresenta po ng konti, nasa inyo po iyan. Nung gumawa po kayo ng desisyon na magpresenta ng kaso laban kay VP Sara Duterte, dapat po handa kayo. Doon sa Committee on Justice, pinagbibigyan namin kayo noon kasi syempre sinasabi niyo investigative, pwedeng bara-bara. Okay, sige, bara-bara. Ngayon sa trial, hindi na pwedeng bara-bara. Kailangan yung patunayan yung mga case nyo talaga. Kung bara-bara yung ginawa nyo doon, immediate conclusions of law and fact lamang na wala namang pruweba doon sa ebidensya, huwag nyo nang ipagpatuloy yun. Dito, sige, dito talaga tayo magkakaalaman. Kung talagang feel ninyo na may pagkakasala si VP Sara Duterte, huwag nyo nang shortcutin tulad ng ginawa ninyo sa House of Representatives noon. Ipresenta nyo talaga ng maayos yung case ninyo, napasubo na kayo. Kayo ang nag-decide na i-pursue yung case. Pwes, patunayan nyo ng mabuti. Kung hindi nyo kaya patunayan ng mabuti in the first place, sana wag na kayong nagsampa ng kaso, hindi po ba? Trabaho nyo po yan. Wag nyo pong pilitin yung defense na umamin ng mga bagay-bagay na wala silang kakayahan na umamin for.
Opo, nasa higit 4,000 ARs ito, mga acknowledgement receipts na nais pa nilang ipa-stipulate. Pero, attorney, sinabi rin ni Senator Judge, ito parang tanong din ni Senator Judge Kiko Pangilinan na baga, from December 21 hanggang 31 ng 2022, puro acknowledgement receipts at hindi mga official at sales invoice daw yung natatanggap. Which sabi nga ni Wamil na first time daw nila na puro AR o acknowledgement receipts ang natanggap nila. Kapag ganun ho ba, hindi ho ba sapat yun bilang liquidation document sa ilalim po ng ating batas? Kung ako yung abogado, mag-object po ako kaagad kapag may mga ganong mga question or arguments yung counter attorney. Pero since judge po yung nagtatanong, wala po tayong karapatang mag-object. Pero sa totoo lang po talaga, irrelevant. Bakit? Just because, kumbaga, it doesn't follow, kumbaga. Just because ang lahat ng kanilang mga supporting documents ay acknowledgement receipt doesn't mean na meron ng ginawang kalokohan. Just because hindi mo pa na-experience yun, Attorney Wamil, before, ay ibig sabihin meron ng kalokohan agad. Kailangan mo pa rin talagang i-fit yung circumstances doon sa context. Malay mo po, confidential funds po yan. Ibig sabihin, nakikipag-deal ka sa mga rebelde, nakikipag-deal ka sa mga terorista, yung mga informante ng mga terorista. Kailangan mo pong tingnan yung context. Sa tingin mo po ba itong mga taong ito nagre-register sa BIR? Yung tinutukoy po nilang official receipt, yung tinutukoy po nilang sales invoice, yan po ay mga official na ini-issue ng BIR. At required, at magkakaroon ka lamang ng mga ganyang dokumento kapag meron kang negosyo at magre-register ka sa BIR, kaya magkakaroon ka ng official receipt at saka sales invoice. Tapos tingin nyo po ba itong mga terorista na ito, itong mga NPA na ito magre-register sa BIR para maging NPA o para maging terorista? Sa tingin niyo po ba itong mga informante na ito magre-register doon sa BIR para magkaroon ng negosyo na official informant? Meron po bang ganon? Hindi po. Kaya wala talagang official receipt. Malalaman mo talaga po yan talaga kapag nagkaroon ng audit query at tinanong mo. Siyempre mapapakamot ka bilang auditor po talaga, isipin mo, ang kailangan po talaga sa auditor na i-acknowledge niya is habang nag-o-audit is ang mundo po ay hindi perfect. Especially kapag compliance audit. Ang nakalagay po sa ating compliance documents, sa standard document, yun po yung ideal. Pero kapag nag-step out ka po sa totoong buhay, hindi po perfect iyan. Ang mundo po ay hindi perfect. Ngayon po, ang backup mo dyan ay yung reasonableness ng mga bagay-bagay. Kapag ipipilit mo po na sundin yung sa tingin mo ay ideal, ay talagang malulungkot ka lamang, iiyak ka lamang, at lahat na lang ay audit finding. Kung baga, nagpipilit ka ng isang quixotic na mundo, ng mundo na hindi naman magiging totoo base sa circumstances. Ngayon po, maging reasonable ka dapat. Ano ba talaga ang nangyayari sa katotohanan? Ipipilit mo ba yung official receipt? Kasi malamang hindi ka naman nakikipag-deal sa mga nakaregister sa BIR na mga informante. Halimbawa, kahit nga kapag nag-uutos ka ng kasambahay mo o yung driver mo, inutusan mo na bumili sa palengke, sumakay siya ng jeep, wala kang official receipt yung jeep eh. Yung nagbebenta nga ng palengke, wala kang official sales invoice yan eh. Pero ipipilit mo ba na ninakaw niya yung pera just because wala siyang naipilit na official receipt o sales invoice? Hindi po. Kailangan mo pong tanggapin yung circumstances na yun talaga ang katotohanan ng buhay. Na yung mga jeepney driver ay hindi nag-i-issue ng official receipt. Na yung mga nagtitinda sa palengke ay hindi nag-i-issue ng official receipt. At ganoon din po ang ating mga informante. Kasi po, allowed naman. Ang nangyayari po kasi ngayon, kung titignan mo po doon sa ating circular, maraming mga allowed na expenses for which gagastusin mo yung confidential funds at maraming alternative possibilities. Ngayon po, si Attorney Wamil po kasi at yung prosecution, gusto lang nilang mag-stick sa isang set of possibility. Gusto nilang palabasin na ninakaw kaagad yung pera, na ibinulsa kaagad yung pera porket walang official receipt. Pero bossing, hindi ba possible yung mga ibang alternative reality rin na baka nga talagang walang official receipt, baka nga talaga pseudonym lang yan at hindi pwedeng i-reveal yung pangalan, baka nga talaga 2022 yan at hindi 2026, baka nga talaga diretsyong ibinigay yan yung pera na yan doon sa informant as a reward kahit may close and open parenthesis na medicines. So, pero hindi niya kasi ginawa yung audit na kompleto eh. Hindi niya ginawa yung audit query at yung preliminary queries. Opo, Kaya opo. po maraming possibilities na hindi niya na-settle.